Pagpasok sa bawal na paaralang lugar Part 2. Lokasyon, inabandonang paaralan sa Kendall Regency, Indonesia. Oras, maghahating gabi. Mga karakter, Vince Ghost Adventures, Eric Ghost Hunter 25, Danish Creepy Vlog, at Alicia Ghost Adventures. Ang pahiwatig ng mga yapak, minuto 12:35 AM. Ang hangin sa loob ng inabandonang paaralan sa Kendall Regency ay singlamig ng yelo. Matapos ang mga nakakapangilabot na kaganapan sa Part 1, nagkahiwalay ang grupo upang mas masaklo ang malawak at madilim na lugar. Sa gilid ng lumang koridor, tahimik na nagmamasid sina Vince Ghost Adventures at Eric Ghost Hunter 25. Ang tanging ilaw lamang nila ay ang mga flashlight na nakakabit sa kanilang mga camera na bumabasag sa makapal na kadiliman ng pasilyo. Basag ang mga bintana at ang mga pinto ng mga silid-aralan ay nakalawit na sa kanilang mga bisagra. Habang nakatutok ang camera ni Vince sa dulo ng pasilyo, biglang nanahimik si Eric. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang senyales. SSHHH. Pakinggan mo, bulong ni Eric. Mula sa kabilang dulo ng koridor, nagsimula ang isang tunog. Tug, tug, tug. Hindi ito ordinaryong yabag. Tunog ito ng mabibigat na bota. Mga batang gawa sa matigas na balat na humahampas sa maalikabok na semento. Mas lalong nakakapangilabot, ang mga yabag ay hindi palayo, ang mga ito ay naglalakad ng paikat-ikot sa iisang lugar malapit sa kanila. Bots walking in a circle. Dahan-daang itinapat ni Vince ang camera sa direksyon ng tunog. Wala silang makita, ngunit ang tunog ay mas lumalakas. Tila ba ang nagmamay-ari ng bota ay unti-unting lumalapit sa kanilang pwesto habang patuloy sa paglalakad ng paikat. Ramdam ni na Vince at Eric ang panginginig ng kanilang mga tuhod, ngunit nanatili silang nakatayo, nakatutok sa kawalan. Ang wakwak sa likod ng paaralan, minuto 1:07 AM. Samantala, sa likurang bahagi ng paaralan, malayo sa karamihan, nag-iikot sina Danish Creepy Vlog at Alicia Ghost Adventures. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng matataas na talahib at mga matatandang puno na tila yumayakap sa sirang istruktura ng gusali. Habang naglalakad, biglang may narinig si Danish mula sa itaas. Isang malakas na pagaspas ng malalaking pakpak. Nang ay tingala nila ang kanilang mga flashlight sa pinakamataas na puno, isang malaking itim na figura ang nakita nilang umiikot-ikot sa mga sanga. Wak, wak. Wak. Isang uwak na may pambihirang laki, ang retaso ng mga kwentong bayan na tinatawag na wak-wak, ang patuloy na lumilipad ng pabalik-balik back and forth, sa itaas ng puno, tila nagbabantay sa isang bagay na hugis bilog sa ibabaw ng mga sanga. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwing natatamaan ng ilaw ng kanilang camera. Danish, hindi maganda ang kutob ko rito, mabilis na sabi ni Alicia. Nakadama ng matinding kilabot sa bawat pag-ikot ng ibon. Umatras na tayo. Kailangan nating balikan sina Vince sa unahan. Dahan-dahan silang umatras, hindi inaalis ang tingin sa puno. Nang makalayo sila ng bahagya, mabilis silang naglakad pabalik sa harapan ng paaralan upang hanapin ang kanilang mga kasama sa koridor. Ang pagkikita at pagpapalitan ng kwento, minuto 1:23 AM. Sa kalagitnaan ng madilim na pasilyo, nagkasalubong ang dalawang grupo. Bakas sa kanilang mga mukha ang matinding kaba at pagkapagod. Agad na lumapit si Alicia kina Vince at Eric. Hinihingal siyang nagsalita habang nakatutok ang camera sa kanya. Alicia Ghost Adventures, mga pre, nandoon kami sa likod ni Danish. May nakita kaming malaking uwak, parang wak-wak, na lumilipad ng pabalik-balik at umiikot sa ibabaw ng pinakamataas na puno. Sobrang bigat ng enerhiya roon, parang may nagbabantay. Tumango si Danish bilang pagsang-ayon, ang kanyang camera ay pabalik-balik ang tutok kina Vince at sa paligid.
Bamantong hininga si Vince bago sumagot, ibinababa ng bahagya ang kanyang equipment. Vince Ghost Adventures, mabuti at bumalik kayo agad. Dito rin sa corridor, may naramdaman kami ni Eric. Rinig na rinig namin ang mga yabag ng mabibigat na bota. Naglalakad ng paikat-ikot at dahan-daang lumalapit sa pwesto namin, kahit wala namang tao sa paligid. Parehong kinilabutan ng buong grupo sa kanilang mga ibinahagi. Alam nilang hindi na basta-basta ang mga nangyayari sa loob ng Kendall Regency. Ang panganib sa ikalawang palapag, minuto 1:38 AM. Matapos magkalma ng kaunti, nagdesisyon ng grupo na ipagpatuloy ang kanilang rotasyon sa loob ng unang palapag ng paaralan. Sama-sama na silang naglakad upang masigurong walang maiiwan. Nang makarating sila sa paanan ng hagdanan patungo sa ikalawang palapag, second floor, tumigil si Eric at itinutok ang kanyang ilaw sa mga baitang. Nakita nila ang kalunos-lunos na estado ng istruktura. Ang mga bakal na hawakan ay kinalawang at putol-putol na. Ang semento sa mga baitang ay may malalaking bitak at halos bumuo na. May mga nahuhulog na maliliit na bato mula sa kisame. Hindi na tayo aakyat dyan, matibay na desisyon ni Eric. Masyado nang marupok ang semento. Baka biglang bumigay yan habang nasa itaas tayo. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang kaligtasan natin para lang sa content, baka maaksidente pa tayo. Sumang-ayon ang lahat. Ang panganib ng gumuho at sirang gusali ay mas nakakatakot minsan kaysa sa mga multo. Ang paus na boses at ang mabilis na pag-alis, minuto 1:51 AM. Dahil napagdesisyonan nilang huwag nang umakyat, tumalikod sila upang maghanap ng ibang daan palabas. Ngunit bago pa man sila makahakbang ng malayo, biglang bumagsak ang temperatura sa paligid. Ang hangin ay naging sobrang lamig na halos lumabas ang usok sa kanilang mga bibig sa tuwing sila ay humihinga. At doon, mula sa itaas ng sirang hagdanan kung saan sila muntik ng umakyat, isang boses ang umalingaw-ngaw. Hindi ito malakas, ngunit sobrang linaw. Isang napakapaos, malalim, at garalgal na boses ang narinig ng buong grupo. Uumalis. Kaayo. Nanlaki ang mga mata ni Danish. Nagkatinginan sina Vince, Eric, at Alicia. Wala nang nag-isip na mag-imbestiga pa. Takbo. Labas na tayo, sigaw ni Vince. Walang lingon-likod. Nagmamadaling tumakbo ang 4 na paranormal investigators palabas ng corridor. Narinig pa nila ang muling pagyabag ng mga bota, mas mabilis at mas malakas ngayon, habang sila ay nag-uunahang makalabas sa pintuan ng inabandonang paaralan. Ligtas silang nakarating sa kalsada, hinihingal, pawisan, at nanginginig. Nakatutok ang kanilang mga kamera sa madilim na harapan ng Kendall Regency Abandoned School, na muling ibinalot ng tahimik at nakakapangilabot na misteryo. Ito ang pagtatapos ng kanilang nakakapanindig balahibong part 2 na pag-explore.